Malalobster na seafood. Iminumukbang na, pinagkakakitaan pa ng iba. Ang seafood kasi na ito, pwede raw alagaan kahit sa garahe lang. Ibibida natin itong patok na i-breed ngayon, ang crayfish. Samantala, ang nakilala naming sina Jel at Ron mula Lucena, Quezon Province, nang dahil daw sa mga nagnenegosyo nito, napag-go cray-cray over crayfish na rin. Nung una kasi, tilapia yung nakalagay dito. At napapansin ko, ang tagal niya bago lumaki. And tapos, ang dami ko lang nagagastos ng mga feeds. Ginawa ko na siyang crayfish, inalagaan ko, mabilis silang dumami. Mula sa 3,000 pisong halaga ng mga crayfish at ilang mga kagamitan, nakapagsimula sila ng crayfish pond. Mukha lang daw sosyal tignan ang crayfish, pero low maintenance talaga sila. Hindi siya kailangan oxygen. Yun yung pinaka-ano. Kasi yung pinaka magiging malaking factor kasi ang lakas sa kuryente nun kung everyday bukas ng oxygen. And then, the water, hindi na kailangan ng feeds kasi nabubuhay naman sila sa mga dried leaves. Dahil dyan, naisipan na rin gawin online content ni Jel ang pag-aalaga ng crayfish. Tingnan niya, meron tayong buried ngayon na ready na para magpagpag. Pero ang talaga raw sumipit sa interes ni Jel na mag-breed ng crayfish ay ang pagkakaroon ng anak with special needs. Since nga yung eldest ko na-diagnose siya ng autism, so kailangan talaga siya ng atensyon, kumbaga. So kailangan ko mag-focus sa mga bata. Dahil nasa bakuran lang, nagagawa niyang kumita habang nag-aalaga ng mga anak. Magandang araw mga Good News! Ako po ulit to, ang inyong resident bida dito sa Good News, Anjo Pertiera. At ngayong araw ay bibisito tayo sa isang content creator na kung saan binibida niya ang mga crayfish. At syempre dahil may hilig tayo sa seafood, hindi ko urungan ang challenge mo ngayong araw, Miss Vicky. Kaya naman para sa itong crayfish adventure natin today. Let's go! Makailang beses na rin daw nasipit si Jel ng crayfish. Nasipit ka na? Yes, sobrang nasipit na ako niya. Ang sakit-sakit. Mali yung pagka-pinakma niya lang. So, ayun. 1 to 10, pain level. Gaano ka nasipit ng crayfish? Siguro mga 9. 9? Ganun kasakit? Masakit talaga sila. Masakit talaga. Pamambakit. Ito yung ting-ting. Try natin kung sisipit siya dito sa... Ito na mga kapuso. Tatry natin ha. Kailangan kong sundot-sundutin. Ayun. Ayan, nangihipit nga siya. Kitang-kita nyo, ayun bitawan, no? Sa'yo muna yung stick. O, ayan na. Yung orange. Ayan, parang hipon na talaga siya. O, parang luto na siya. Ayan. Yan, orange. Ayan, ito siya. Ito siya. Huwag mo ko sisipitin, sinasabi ko sa'yo, malakas o pumitek. Oras na para sa totoong challenge ni Anjo. E ano pa nga ba kundi ang manguha ng mga crayfish sa pond? Dahil nocturnal sila, mahilig silang magtago sa loob ng mga tubong ito kapag maliwanag. Tingnan nyo kung paano gumalaw ang isang eksperto. Let's go. Pala talaga. Eksperto, one shot. Go. I-chill nyo ako, kailangan ko ng moral Kaya mo support. yan, kaya mo yan. Doon ka na lang kaya mag-start. Ay, ito. O, sige, tingnan mo kung may laman. Yun ang tingnan mo kung may laman. Bakit walang laman? Kanina meron yun ah. Kayo na meron yun ah. Wala. Ayan, ito. Ayan, dito. Ito. Yan. Ito, Yung meron. dalawa. Makakahuli na kaya this time si Anjo? Tapos kapag may laman to, itataktak ko lang po dito. Ayan, palbaliktad. Oh, positive. Pag meron nakita kayo sa loob ng tubo, itataktak nyo lang po dito. You're free, my friend! Ang mga lalaking crayfish, mas malalaki at may mapulang sipit. Okay lang daw, kahit maparami ka ng huli, Anjo. Marami naman daw buntis sa mga babaeng crayfish nila. Tapos makikita natin yung itlog sa kanyang tiyan. Ayun, ang dami. Parang caviar. Ilang weeks? Ilang weeks po siya bago mag-hatch tong mga itlog niya ngayon? Magiging craylings. 3 to 4 weeks, magiging na siya, craylings na siya ready to pagpag. Yung mga ganyan, mga 2 weeks pa lang yun, orange na ganyan. Ang saya naman ito. 4 to 5 weeks. Ang mga craylings o yung maliliit na crayfish ang naibebenta sa mga gustong mag-breed sa halagang 300 pesos.
Don't worry, Anjo, makakakain ka rin. Kaya linisin mo na ang mga huli mong crayfish. Ginupit ang antena at mga paa. Inalis din ang bituka. Ngayon, ibibida naman ni Anjo ang kanyang cooking skills. At ito na mga ka-good news, iluluto na natin itong simpleng dish at pinamagatan nitong buttered crayfish. Naku, ngayon lang magluluto nito, Ma'am Jel. Kasi kadalasan, ang niluluto, buttered shrimp. Sa butter, iginisa ang bawang. Saka inilagay ang mga crayfish. I'm sorry! Ang sakit sa puso nito. Nakita ko pa silang masigla lahat kanina at kumpleto pa ang paa at kamay at may antena pa. Kapag sobrang na-overcook, hindi na matigas. siya, dumidikit na yung shell niya dun sa laman. So, hindi na nakaka-enjoy. Pero ang bango na, na-imagine ko na yung lasa niya kasi mataba ba yung utak nitong mga crayfish? Oo. Kasi yun yung hinahabol ko sa hipon. Oo, gano'n. sinisipsip mo yung Mas ulo. mataba to kasi tingnan mo naman yung ulo niya, compared sa hipon, di ba? Ito yung pinakamalaking sa'yo, Di ba sisip-sipin mo yung ulo kamo? Oo, sige. Bubudburan na natin ng asin at ng paminta. Titimpla lang natin ng konti. Ganun lang kadali. Mainit-init pa. May pata. Kaya na to. Ayan, ikot mo. Diretso, ikot natin. Ayun, grabe laman, parang lobster, oh. Grabe, parang crab leg, no, na malaki, no, mataba. Oras na. Ako, ito na. First bite. Parang lobster na mas matamis. Mas malaman. Naku, kanin kulang dito. Para siyang crab na parang hipon, na parang lobster. Ang sarap. Grabe, tingnan na. Sarap. Naku, ang sarap. Awatin niyo ako ngayon na. Naku, walang umaawat. Naku. Grabe, higop. Ang sarap, no? Hindi lang daw sa pagbibreed kumikita ang mag-asawa. Dahil maging sa maliit na cafe business nila, naisipan din nilang mag-offer ng crayfish pasta. Tama na yan. Sige, pupunasan ka na lang siya ng gano'n. Okay na to? Gusto nyo rin bang sumakses sa negosyo? Sipitin na ang mga trending business idea at malay nyo, ang kita ay mabilis ding bumalik sa inyo.